Ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. Paano mo pinamamahalaan ang iyong pera? May mga tao na kapag nakahawak ng pera ay mag-iisip kung paano ito palalaguin. Meron namang impulse buyer, basta may pera, bili lang ng bili hanggang maubos. At kung wala ng pera, saka maaalala kung ano ang kaniyang pangangailangan. Ano nga ba ang pera? Ito ay tulad ng ating pinagkukunang yaman na maaaring maubos. Ang pera ay ginagamit sa pagbili ng bagay na kinakailangan upang mapunan ang pangangailangan at gugustuhan ng tao. Kailangan ng matalinong pag-iisip at pagdedesisyon upang mapakinabangan ng husto at walang sayang sa. Ngayon ay alamin natin kung ano nga ba talaga ang kita. Ito ay ang madalas na pinanggagalingan ng pera ng maraming tao, ang kaniyang kita. Ito ay ang halagang natatanggap ng tao kapalit ng produkto o serbisyong kanilang binibigay. Sa mga nagtatrabaho, ito ay sweldo na kanilang natatanggap. Ang kita ay maaaring gastusin sa pangangailangan at kagustuhan at iba pang bagay na kinukonsumo. Subalit bukod sa paggastos ng pera, mayroon pang ibang bagay na maaaring gawin dito. Maaari itong itabi o itago bilang savings o ipon. Savings ay ang paraan ng pagpapaliban ng paggastos, kitang hindi ginamit sa pagkonsumo o hindi ginastos sa pangangailangan. Investment, ang ipon na ginamit upang kumita. Ang economic investment ay paglalak ng pera sa negosyo. Ang isang individual ay maaari ring maglagay ng kanyang ipon sa mga financial asset katulad ng stocks, bonds, o mutual funds. Bakit ba kailangan ng savings? At ano ba ang halaga nito? Ang pera na iyong naipon bilang savings ay maaaring ilagak sa mga financial intermediaries tulad ng mga bangko. Ang mga bangko at iba pang financial intermediaries ay nagsisilbing tagapamagitan sa nag-iipon ng pera at sa nais umutang o mag-loan. Ang umuutang o borrower ay maaaring gamitin ang nahiram na pera sa pagbili ng asset na may ekonomikong halaga o gamitin ito bilang karagdagang puhunan. Ang pera na iyong inilagak sa mga institusyong ito ay maaaring kumita ng interes o dividend. Kung itatago mo ng matagal na panahon sa alkansya ang iyong pera, hindi ito kikita at maaari pang lumit ang halaga dahil sa inflasyon. Bukod dito, dahil sa pagtatago mo at ng maraming tao ng pera sa alkansya, maaaring magdulot ng kakulangan sa supply ng salapi sa pamilya. Makabubuti kung ilalagang ang salapi sa matatag na bangko o iba pang financial intermediaries upang muling bumalik sa pamilihan ang salaping iniimpok. Sa kabuuan ay ang ipon ng nag-iimpok ay maiimpok o maitatago sa kahit anong financial intermediary. Mayroong mangungutang ito upang makabili ng mga ari-ari ang mayroong ekonomikong halaga o assets na kaniyang pinagkukunan ng kita na maipambabalik bayad sa bangko o financial intermediaries at ito'y maibabalik sa nag-iimpok kasama ang porsyento ng interes at dividendo. Created using Powtoon.